State of the Nation. Bumuelta si Pangulong Marcos matapos siyang akusahang drug addict ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tingin daw ng Pangulo, epekto ng painkiller na fentanyl ang mga pinagsasabi ng dating Pangulo. May report si Ian Cruz. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Yan. Sinabi yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isang prayer rally sa Davao City kagabi. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo, Mr. President. Baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Binanggit din ni Duterte ang kanyang kaso sa International Criminal Court. Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala nga ako sa pwesto. Baka kasali ka pa. Tinuligsa rin ni Duterte ang kontrobersyal na People's Initiative na nagsusulong ng pagbabago sa ligang batas. What's wrong with the Constitution? Tell me, you want to perpetuate yourself in power. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-Prime Minister. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Pabala ni Duterte, kung ipipilit ang People's Initiative, tiyak magkakagulo. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Buwelta ni Pangulong Bongbong Marcos. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. I hope his doctors take better care of him. Ilang beses nang sinabi ni Duterte noon na umiinom siya ng painkiller na fentanyl para sa injury na idinulot ng aksidente sa motorsiklo. Nang tanungin naman ng Malacanang press corps si Marcos kung totoong nagdodroga siya, gaya ng akusasyon ni Duterte. But sir, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos lang yung... Okay na tayo. Don't even dignify. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ng panig ni First Lady Liza Araneta Marcos. Tumanggi namang magbigay ng pahayag si Vice President Sara Duterte. Magkatabing nakaupo ang First Lady at ang Vice Presidente habang nagtatalumpati ang Pangulo sa departure ceremony bago tumulak pa Vietnam para sa isang state visit. Pagkatapos ng talumpati, nakipagbeso si Marcos kay VP Sara na itinaga muna ang caretaker ng gobyerno. Sa tarmac ng Villamor Air Base, kinamayan ng Pangulo sina Executive Secretary Lucas Bersamin at VP Sara. Ang First Lady naman, bineso si Bersamin at sumakay sa eroplano. Iginiit naman ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at PNP na kailanman ay hindi nasama sa drug watch list si Pangulong Marcos. Kahapon, hinamon ni Davao City Mayor Baste Duterte ang Pangulo na mag-resign. Sagot ni House Speaker Martin Romualdez kina dating Pangulong Duterte at Davao City Mayor Baste Duterte. Sana mag-isip-isip muna kayo, at ilabas mo yung mga prueba kasi alam natin hindi totoo yung mga sinasabi ninyo. Tigilan mo na yung budol-budol galing sa Davao. Please lang. Pinaalala rin ni Romualdez na pro-charter change si Duterte noong siya ang Pangulo. Yung plataforma, kaya nanalo siya, ay federalismo. Panawagan ni Romualdez sa mga Duterte. Konting galing naman sa
ating mahalang presidente at saka pamilya niya. Yung pahanan naman ninyo, ginarang naman kayo. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hihilingin daw ni Pangulong Marcos kay House Speaker Martin Romualdez na itigil ang People's Initiative. Sa gitna naman ng bangayan ng Senado at Kamara kaugnay sa charter change, hindi na muna tatanggap ang COMELEC ng mga signature form kaugnay sa People's Initiative. May report si Mav Gonzalez. Mga maroon na armband ang sumalubong sa mga empleyado at miyembro ng Senado kaninang umaga. Nag-isas tayo sa Senado laban sa People's Initiative. Ang layunin ay tanggalin ng Senado at mawawala yung check and balance ng ating sistema. Bagay na pinawi ng ilang kongresista sa Kamara. Farthest from the truth. We need this body to be able to have check and balance. Sa isang privilege speech, sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na nakapulong niya si Pangulong Bongbong Marcos bago ito tumulak pa Vietnam. Hihilingin daw mismo ng Pangulo kay House Speaker Martin Romualdez na itigil ang People's Initiative. We appeal to the House of Representatives to adhere to the Constitution and abide by the intent of the framers. Kasama ni Zubiri sa pulong sina Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at Executive Secretary Lucas Bersamin. Alam naman niya na maraming congressmen ay tumutulong. We all know that there were congressmen involved in this. So I hope that they will listen to the President's instruction. Ilang beses nang itinanggi ni Romualdez ang mga alegasyon na siya ang nasa likod ng People's Initiative. Pero sa isang video na inilabas ni Senator Chis Escudero, nabanggitan ni Romualdez ang pagtutulak ng People's Initiative sa isang speech noong Disyembre. We will highly recommend that we embark on a People's Initiative to cure this impasse, so to speak, on how we vote. And I hope that we can undertake this as soon as possible so we could have some clarity on the procedures. So we would like to amend the Constitution vis-a-vis how we procedurally amend the same. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a People's Initiative. Wala pang pahayag si Romualdez ukol dito. Pero depensa ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda, nagpahayag lang ng suporta si Romualdez sa People's Initiative pero hindi ito nangangahulugan na may partisipasyon o kontrol ang Kamara rito. Ngayong araw sinuspinde na ng COMELEC ang pagtanggap ng pirma sa People's Initiative. Kailangan daw kasi nilang balikan ang Resolution 10650 na naglalatag ng guidelines para rito. Katulad halimbawa yung rules sa mga withdrawal, yung rules sa mga opposition, yung rules sa mga notice. Ano ang gagawin kapag kami patunayan talagang namili ng boto? Wala po doon sa rules. Indefinite o walang katiyakan kung gaano katagal ire-review ng COMELEC ang resolusyon. Nagsalita naman ang ilang party leader sa Kamara kaugnay ng kawalan umano ng tiwala ng mga senador sa mga kongresista. Trust issues, open na. Sinabi ni Speaker, we'll adopt your version. Klarong-klaro po sa pinail namin. Economic provision. Bukas nakatakdang imbestigahan ng Senado ang umano'y pamimili ng pirma para sa People's Initiative. Pero malabo raw makarating ang mga kongresista dahil abala raw sila sa paggawa ng batas. Kung isusulong daw ng Senado ang resolution of both Houses 6 o RBH 6, posibleng tumigil ang PI. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May malakihang taas presyo sa produktong petrolyo bukas. Halos 3 pesos ang itataas ng kada litro ng gasolina, 1 peso and 30 centavos sa diesel, habang 45 centavos sa kerosene. Sa datos ng Energy Department, as of January 23, umabot na sa 1 peso and 60 centavos ang kabuang taas presyo kada litro sa gasolina at diesel ngayong taon, habang 40 centavos naman ang ibinaba sa kerosene. Kapuso pa rin si Carla Abellana matapos mag-renew ng kontrata sa GMA Network. Ano naman kayang masasabi niya sa pagbabalik bansa ng ex-husband niyang si Tom Rodriguez? May report si Nelson Canlas. After almost 2 years, balik Pilipinas na si Tom Rodriguez. 2022 nang magpunta sa Amerika si Tom, kasunod ng paghihiwalay nila ni Carla Abellana. Sa contract signing ni Carla bilang certified kapuso, tinanong namin siya sa pagbabalik bansa ni Tom. I don't feel, intimidated, scared, nervous. Dadating naman talaga yung day na babalik siya sa trabaho. Ready naman ako, hindi naman ako yung type na ayoko or avoidant or what.
Dumalo sa contract signing ni Carla na 15 years ng kapuso sina GMA Chairman Attorney Felipe Gozon, President and CEO Gilberto Duavit Jr., EVP and CFO Felipe Yalong. Naroon din sina Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, SVP for Entertainment Group Lilibet Razonable at ang manager ni Carla na si AAA Management President and CEO Michael Tubiera. Alam naman ang lahat na si Carla ay homegrown nating artista na sumikat. At siya talaga ay isa sa pinakamaganda, pinakamagaling. Kaya't sinabi ko na malayo pang mararating niya. It's a source of great happiness and pride when we see how the homegrown talents evolve and grow. Carla is a classic at one of the finest examples of that. Nakakataba ng puso, nakakaiyak, lalo na coming from them. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 araw nang naitatala ang pinakamababang temperatura sa bansa ngayong amihan season. Nakapagtala ng 9.7 degrees Celsius na temperatura sa La Trinidad, Benguet kahapon at ngayon. Sa Atok, Benguet, dinapuan ng mas makapal na andap ang mga gulay. Ang mga taniman naman sa Kibungan, nagyelo na rin. Ngayong araw naman, 11 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City. Sa Metro Manila, naglalaro sa 20.1 hanggang 22.5 degrees Celsius ang temperatura. Malamig rin sa Tanay Rizal na may 11 or 18.3 degrees Celsius. Ayon sa Pag-asa, hindi pa ito ang peak ng lamig na magtutuloy-tuloy pa raw pagdating ng Pebrero. Ipinaliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino community sa Hanoi, Vietnam ang kahalagahan ng maritime cooperation. Sa pagsisimula ng kanyang 2 araw na state visit doon, sinabi ng Pangulo na kailangan makipag-ugnayan ng Pilipinas sa Vietnam para maiwasan ang gulo sa South China Sea lalo't may inaangkin ding bahagi nito ang Vietnam. Bago nito, nakapulong ng Pangulo ang kumpanyang VinFast na planong magkaroon ng manufacturing ng baterya at magpasok ng electric vehicles sa Pilipinas. Bukas nakatakdang makipagpulong ang Pangulo sa mga opisyal ng Vietnam, kabilang ang kanilang Pangulo at Prime Minister. Isa sa pinakamahalagang kasunduang inaasahang mapipirmahan ay ang Long-Term Rice Supply Agreement. 70% ng inaangkat na bigas ng Pilipinas ay galing sa Vietnam. Champion ulit ang University of Perpetual Health System Delta Altas sa NCAA Season 99 Beach Volleyball Tournament sa Subic, Zambales. Sa Men's Division, nakuha ng defending champion na UPHS Delta Altas ang ginto matapos talunin ng Mapua University Cardinals sa final score na 21-13. Sa Women's Division naman, nakaginto ang Colegio de San Juan de Letran Lady Knights kontra San Beda University Lady Red Spikers sa score na 21-16. Sa Juniors Men Division, champion ng EAC Brigadiers matapos talunin ang LPU Junior Pirates sa score na 15-10. Most valuable players sina Gia Marcel, Makilang, Louis Ramirez at Alijan Apdian. Wagi ang ilang personalidad at programa ng Kapuso Network sa 6th Gawad La Salianeta sa De La Salle Araneta University. Kabilang sa mga pinarangalan ang ating kasamang si Atom Araulio. May report si Katrina Son. Dahil sa 5 sunod-sunod na taong pagkapanalo, Hall of Famer na ang 24 oras para sa Most Outstanding News Show. Posthumous awardee naman si Mike Enriquez. Most Outstanding Female News Correspondent si Mariz Umali. Itinanghal naman si State of the Nation Anchor Atom Araulio bilang Most Outstanding Male News Anchor at Most Outstanding Male Documentarist. Most Outstanding Female Documentarist si Cara David. Eyewitness ang itinanghal na Most Outstanding Documentary Show. Most Outstanding Morning Show at Morning Show Hosts ang unang hiri. Most Outstanding Magazine Show ang Kapuso Mo, Jessica Soho. At Most Outstanding Magazine Show Host si Jessica Soho. Most Outstanding Educational Show ang Amazing Earth. Most Outstanding Travel o Lifestyle Show ang Born to be Wild.
Most Outstanding Travel o Lifestyle Show host naman si Drew Arellano. Most Outstanding Digital Radio Station ang Super Radio DZBB. Most Outstanding Male FM DJ naman si Papa Dudut ng Barangay LS 97.1. Si Alden Richards ang Most Outstanding Film Actor para sa 5 Breakups in a Romance. Most Outstanding Actress in a Drama Series si Barbie Forteza para sa Maria Clara at Ibarra. Most Outstanding Male Talk Show host si Boy Abunda para sa Fast Talk with Boy Abunda na Most Outstanding Talk Show. Nanalong Most Outstanding Comedy Show ang Pepito Manaloto Tuloy ang Kwento at Most Outstanding Comedian si Michael V. Family Feud ang itinanghal na Most Outstanding Entertainment Show. Zeal for Lasallian Excellence as Public Communicator awardees naman sina David Licauco at Voltes 5 at Sangre Director Mark Reyes. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagliyab ang isang pickup truck habang bumabiyahe sa Dagupan City. Nakaligtas naman ang driver na agad nakalabas ng pickup. Wala ring nadamay na ibang sasakyan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng naputol na wirings ang pinag-ugatan ng sunog. Nagdagdag daw kasi ng auxiliary light ang pickup. Mga kapuso, alamin ang State of the Nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.